Sa kanyang ika-4 na sona ni Pangulong Marcos Jr., ipinagmalaki nito ang malaking halaga ng ilegal na droga na nasamsam sa maigting na operasyon nito sa loob lamang ng 3 taon. Tunghayan natin ang balita ni Paul Montibon. Sa loob lamang ng 3 taong panunungkulan ng Marcos Jr. Administration, nakakumpiska na ito ng mahigit 80 bilyong pisong halaga ng iligal na droga. Pinakamalaking huli ay nito lamang nakaraang buwan kung saan umabot ng mahigit 10 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam na mga otoridad sa malaking bahagi ng Luzon. Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng illegal na droga. Giit ng Pangulo, mas paiigtingin pa nito ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, kakibat ang mamamayan sa pagsusumbong sa mga kahinahinalang kilos ng sinuman sa mga komunidad sa bansa. Nagresultaan niya ito ng pagkakahuli ng mga sangkot at ang nakakalungkot pa niya rito, maraming kawani ng gobyerno ang apektado at nasa likod ng operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Isa na rito ay mismong tagapagpatupad ng batas, gaya ng pulis. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,000 at 600 sa kanila ay high-value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal. Mahigit 50 ay pulis. Mula sa nasabing record, ipinagmalaki ng pamahalaan ang kanilang mga pagsisikap na mapagtagumpayan ang hamon ng kriminalidad, partikular na ang problema sa illegal na droga. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Pero para naman kay Mang Adel, dapat ipamalas ng kasalukuyang administrasyon ang seryosong pagsisikap na tuldukan ang problema sa illegal na droga sa lalong madaling panahon. Anya, kung nagawa ito noon sa panahon ng Duterte administration, hindi ito malabong maulit ngayon. Dapat yan ay asikasuhin niya para na sa ganon, ang kriminalidad dito sa ating bansa ay maging tulad ng dati na takutan ng bawat Pilipino, bawat tao. Para sa akin, mas maganda pa yung noon kaysa sa ngayon. Kasi nung noon, takot ang tao na gumawa ng kriminalidad. Kasi kumbaga takot sila sa magaganap sa kanila. Sa kabila naman ng mga hamon, pinasalamatan pa rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kawani ng pamahalaan sa patuloy na pagpapanatili ng kaayusan sa bansa, partikular na sa usapin ng peace and order at illegal na droga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.